Naku, paano kaya ito? Naninindigan po ang mga nag-file ng impeachment laban kay Sara Duterte na dapat ay ma-impeach or dapat ituloy ang impeachment. So, medyo masalimot po itong usaping ito. Kasi si dating Senador Laila de Lima na tagapagsalita ng unang nag-file ng impeachment, ito yung civil society group, dapat daw manaig pa rin ang kagustuhan ng mamamayan. Ang pinagbabasihan kasi ni dating senador ay yung 41% na resulta ng survey na pumapabor sa impeachment at 35 lang ang ayaw ng impeachment kay Sara Duterte. So, pakinggan natin yung ilang bahagi ng naging paliwanag ni dating senador bilang spokesperson ng unang nagreklamo. Well, they said that it's a rally for peace and unity, and then to support. And they also said that it is in support of PBBM's position that impeachment would not be proper at this point. You know, that he's against impeachment. So it's basically and essentially a pro-VP Sara and anti-impeachment action. Well, let's see. Because we have to tie this up to the survey results. The survey results clearly say that most Filipinos would prefer impeaching VP Sara at this point as against the position that, that you just let it go. Let go all these allegations against VP Sara. So, medyo masalimot talaga, ano ha? So, well, big challenge ito sa lahat. Hindi lang sa mga politiko. Kaya tama lang. Pero ang atin nung pairalin dito ay demokrasya, yung kalayaan sa pamamahayag, freedom of assembly, freedom of expression, pagpapahayag at pag-assembly nga po, nasa saligang batas yan. Ngayon, kung magkakaiba ang paniniwala, ay talagang magkukontrahan. Ngayon, ang lumalabas, ang assessment ng iba, yung rally ng iglesia ay pro-Duterte or kumukontra sa impeachment. Dahil ang tingin nila, ang kalayaan ay mangingibabaw kung walang impeachment. Ganon. Ang sabi naman ng iba, mawawala ang kalayaan kung haharangin ang impeachment. Wala, kita niyo, magkakontra. Diba? Ang paniniwala ng INC sa kanilang rally, kapayapaan. So walang impeachment para walang kapayapaan. Ganon ba yun? Ang sabi naman ng kabila, pag walang impeachment, walang kapayapaan, paano yung maabuso? Ay, yun ang mabigat. Pero sinasabi ng saligang batas, ang impeachment ay talagang yan po ay nangyayari sa mga impeachable official. Kaya nga merong impeachable official na hindi pwedeng matanggal. Yun po yung mga constitutional body, president, vice president at mga constitutional body. Hindi po sila pwedeng matanggal. Maliban kung sila magre-resign, kung may delikadesa. Kung walang delikadesa, paano magre-resign? Paano yung mga pwedeng pang-aabuso o maaaring pang-aabuso ng kanilang mga ginagawa sa posisyon? Ayun po yun. So, dadaanin ba sa rally ang mga maaaring umaabuso sa kapangyarihan? Dadaanin ba sa rally ang mga impeachable official para hindi ma-impeach? Or ang proseso ay ipagana gamitin ang batas at yung impeachment ay pagalawin at tingnan kung mayroong sapat na basihan or pagpapatunay. So, talagang sana hindi lumala kasi sayang ang sabi ng mga nagrally, kapayapaan ang nakikita nila at dapat solusyon, unahin ang problema ng bayan. Alam nyo kasi yung kawalan ng tiwala sa isang government official nakakabawas siya ng kapayapaan, lalo na kung garapal, nakita, nadinig ng mamamayan na merong mga pwedeng pang-aabuso sa pera at kapangyarihan. Yun po yun anong gagawin kung hindi i-impeach? Kakasuhan ng plunder. Paano yung impeachment na sinasabi ng saligang batas? Baliwala na ba yun? Kaya nga, sana hindi lumala. Sana itong mga rally para sa kapayapaan, maging kapayapaan niya. Pero kung itong rallying ito para sa kapayapaan, sa kailang paniniwala, sa kabila naman kinukontra
mawawala daw ang kapayapaan dahil yung karapatan sa saligang batas ay mababaliwala. Aba, hindi yung kapayapaan. Yan ay pagkakawatak-watak. Ayun naman sinabi ng ating Pangulo, opinion lang. Hindi naman ho pagbabawal, hindi naman ho tuluyang pag-uutos na huwag gawin. Ang kanya opinion lang, idiniin yan. Sa opinion ko, hindi kailangan. Yun lang yan eh. Hindi naman sinabing, para sa akin, itigil nyo yan. Hindi makakatbuti yan. Hindi gano'n eh. Iba yung direktang pagbabawal kaysa sa opinion. Di ba? Lahat tayo entitled sa opinion. Pero yung opinion ng Pangulo, sinasakyan ng ibang sektor na alam nating pabor sa mga Duterte, yung opinion. At yung mga sumusuporta. Pero again, paano yung ebidensya? Paano malalaman ang ebidensya? Paano malalaman kung totoo kung walang trial, kung walang impeachment? Ay yung impeachment nga po, ulit-ulit yung sinasabi, ay sinasabi ng saligang batas. Paano yan? Paano tayo? Di ba dapat rule of law? Di ba dapat no one is above the law? Ignorance of the law excuses no one. Di ba dapat ganun? Kung dadaanin sa palakasan, dadaanin sa persahan, dadaanin sa mga rally, dadaanin sa paramihan ng sektor, paramihan ng manpower, walang pagkakaisa yan. Kanya-kanya tayo niyan. Mahirap yun. Ang kailangan ay pagkakaisa na naaayon sa batas. Hindi yung pagkakaisa na merong proteksyonan. Hindi yung pagkakaisa na baka merong kinakampihan. Mas maganda ang pagkakaisa na aayon tayo sa kung anong proseso ng batas. Kung ano ang sinasabi ng batas, yun ang ating sundin, magkakaisa tayo. Pero pag inilihis sa kagustuhan ng batas at inuutos ng batas, hindi yan pagkakaisa. Hindi yan kapayapaan. Pagkakahiwa-hiwalay yan. Yan po yung aking observation dyan. Hindi biro nga ito lumalaki. Sabi nga ng iba, kung may delikadesa lang, di wala na impeachment. Pwede naman. Wala nga delikadesa. Wala nga delikadesa sa paggamit ng pera. Wala nga delikadesa sa mga sa attitude at saka kung ano mga sinasabi niya. Wala nga kahihiyan. Hindi nahihiya. Yung pa kaya. So, wow. Only in the Philippines. Sa ibang bansa, nakachismis lang, under investigation lang, resign kahit anong posisyon, kahit Prime Minister, kahit Cabinet Secretary o Minister, nag-resign. Dito sa atin, naghahati-hati ng mga Pilipino, parang natutuwa pa Nagbubungguan na ang mga idea at prinsipyo ng mga Pilipino, parang nag-i-enjoy pa sila, samantalang sila ang subject ng debate. Sila ang subject for impeachment. Sila ang subject for criticism. Sila din ang subject for controversial news because of money. People's money na dapat pinangalagaan. People's money dapat ginamit ng tama. People's money hindi dapat yan ginamit ng mga ghost employees na walang birth certificate, walang marriage contract, walang death certificate like Mary Grace Piatos at Kiko Okoy Villamin. Di ba? Yun Hindi naman tao, sabi ng Philippine Statistics Authority. Walang away, opinion lang, karapatan lang, magkaisa pa rin. Pero, hindi ko uobligahin yung ayaw maniwala sa kung anong paniwala ninyo. Lahat tayo entitled sa prinsipyo, paninindigan, at opinion. Please like, share, and subscribe na kung hindi pa.